Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang ama, walang katulad. Siya ang sandigan at gabay natin sa bawat hamon ng buhay. Ikaw kabarangay, paano mo maipapakita sa iyong ama na pinahahalagahan mo siya? Dear Sito Love Story, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Araw-araw po akong nakikinig sa programa ninyo. Nakakatuwa po talaga ang mga kwento ng mga senders ninyo. Minsan, nakakaiyak at minsan naman nakakataba ng puso. Pero ang pinakagusto ko, iyong pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa hirap ng buhay tuwing napapakinggan ko ang mga pinagdadaanan ng iba. Ako nga pala si Niam. Hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya at tinutulungan ko lamang po ang papa ko sa pagbebenta ng karne sa palengke para makaraos kami sa pang-araw-araw na gastusin. Lumaki po ako sa poder ng papa ko. Hindi ko po talaga nakilala ang mama ko. Tuwing tinatanong ko si papa tungkol kay mama, tahimik lamang siya. O kaya naman, ang sinasabi niya ay huwag ko na raw siyang hanapin pa. At sa tagal ng panahon, natanggap ko na rin ang sitwasyon na baka hindi ko na talaga mahahanap ang mama ko. Pero ayos lang naman po sa akin iyon kasi ni minsan ay hindi naman ako pinabayaan ni papa. Si papa na ang nagsilbing nanay at tatay ko. Simula noong bata pa lamang ako, siya na ang kasama ko sa lahat ng bagay. Nakita ko kung gaano siya nagsumikap bilang tindero sa isang maliit na karnihan sa palengke para lamang mapag-aral ako. Hindi man kami mayaman, ramdam ko naman ang pagmamahal niya. Kaya pagkatapos ng klase ko, pumupunta agad ako sa palengke para tulungan si papa. Mahirap po talaga ang buhay namin. Lalo na at halos lahat ng kamag-anak ni papa ay pasaway. Sobrang gulo po nila. Laging may problema at ang iba sa kanila ay may mga bisyo pa. Kaya sa panahon ng pangangailangan, wala rin kaming mahinga ng tulong. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit na ganoon, si papa ay nananatiling matino at maayos. Sa totoo lang, wala na kaming maasahan ni papa kung hindi ang isa't isa. Pero syempre, may mga panahon din po na napapaisip ako at nangangarap na sana kahit kaunting ginhawa man lang ay maranasan namin ni papa. Kasi araw-araw na laban, kahit anong kayod at pagod namin, parang wala pa ring nangyayari. Parang kahit anong gawin namin ni papa, nararamdaman pa rin namin na hindi kami umaasenso sa buhay. At paminsan-minsan, nag-i-imagine at napapaisip din ako na baka balang araw, biglang magpakita si mama para tulungan kami ni papa kahit papaano. Sa mga panahong iyon ang mga tahimik kong pangarap para sa amin ni papa. Hindi man kami humihingi ng marangyang buhay, umaasa pa rin akong darating ang araw na mararanasan din namin ang kaunting ginhawa. At sa puso ko, may bahagi pa ring hindi nawawala ng pag-asa na baka balang araw may sagot ding darating sa mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. Pero hindi ko alam noon na may isang pangyayaring darating na muling gugulo sa tahimik naming buhay ni Papa, Sito Love Story. O Liam, mabuti naman at nandito ka na. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Kamusta yung pag-aaral mo, ha? Ayos naman po. Mabuti naman kung ganon.
Palagi mong pagbubutihan yung pag-aaral mo, ha? Yan na lang ang natitirang paraan para umasenso tayo sa buhay kahit papaano. Alam ko naman po yun. Pero alam nyo pa, may naisip ako na mas magandang paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit di na lang kaya tayo gumawa ng illegal? Ano bang pinagsasabi mo dyan, bata ka? Ang baba kasi ng sahod kapag legal yung trabaho. Kaya napagtanto ko na baka asenso tayo sa buhay kung gagawa tayo ng illegal. Oy, gusto bang matulad sa mga kamag-anak natin na puro patapon ng mga buhay? Hindi solusyon yan, Liam. Kaya naman po, di na kayo mabiro. Pwes, hindi magandang biro yan. Huwag na huwag kang maiinggit sa mga taong umasenso sa buhay dahil may napakan silang tao. Maniwala ka sa akin, anak. Dadating ang panahon na kakarma hindi ng mga taong yan. Lagi mong tatandaan na di bali nang mahirap tayo. Basta lumalaban tayo ng patas sa buhay. Ay, alam ko naman po yun. Ay, pa! May gusto po sana ako itanong sa inyo. Pero sana huwag kayong magalit ha. Bakit? Ano yun? Mayaman po ba si Mama? Ako, Liam. Mag-abang ka na lang ng mga bibili dyan ng karne. Painggan niyo muna kasi ako. Isipin niyo ha, pinalaki niyo ako na mag-isa. Tapos ni minsan, hindi man lang tayo natulungan ni Mama. Siguro panahon na para singilin natin siya, di ba? Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginagawa kong lahat para sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Yung akin lang naman, kayo po yung sumalo ng lahat ng responsibilidad at obligasyon ni Mama. At sobrang di po patas yun para sa inyo. Anong sinasabi mo? Na gusto mong hanapin yung mama mo? Ganun ba yon? Parang ganun na nga ho. Para saan pa? Hindi ba't matagal ko nang sinasabi sa'yo na kusa tayong iniwan ng mama mo nung maliit ka pa lang? At wala siyang balak na balikan pa tayo. Malay nyo naman pa. Baka gusto na tayong balikan ni Mama pero hindi niya lang alam kung saan tayo hahanapin. Ganun ba? O di sige, hanapin mo na lang yung mama mo at iwan mo na ako. Kayo naman po sobrang matampuhin. Siyempre hindi ko naman po magagawa sa inyo yun. Kung ganun, bakit palagi ka na lang nagtatanong sa akin tungkol sa mama mo, ha? Curious lang naman po ako pa, yun lang yun. Malay nyo naman, baka mayaman na si Mama ngayon, di ba? Kung ganun, naku, sigurado tiba-tiba tayo. Mas pipiliin ko na lang kumain ng pagpag kaysa manghingi ng tulong dun sa walang kwenta mong nanay. Ikwento nyo na kasi sa akin kung bakit tayo iniwan ni Mama. Ang tagal-tagal ko na nagtatanong sa inyo pero ni minsan hindi nyo man lang ako sinagot ng maayos. Alam mo kasi, may mga bagay na dapat nililibing na sa limot. Yung mga ganyang klaseng bagay, hindi na dapat hinahalungkat yan. At isa pa, maayos naman tayo na wala yung mama mo, hindi ba? Nakakakain pa rin naman tayo na maayos. At kahit sira-sira yung bahay natin, at least may nasisilungan pa rin tayo, hindi ba? Ay, kung sa bagay. Pero pa, kung sakaling mayaman na nga si Mama at kung sakaling tutulungan niya tayo, makakaasa po kayo. Makakaasa na ano? Makakaasa kayo na tatanggapin ko yung tulong niya. Ang hirap ng buhay ngayon, tatanggi pa ba ako? Kayo talaga mga bata ngayon. Ayaw nyo nakakaranas ng hirap sa buhay. Gusto nyo yung tipo na kukuha nyo kagad yung mga gusto nyo. Ano nyo naman nasabi yan? Lahat kasi ng gusto nyo, nakukuha nyo kagad. Halimbawa na lang, kapag gusto nyo manood ng teleserye, may internet na. Tapos kung gusto nyo makipaglandian sa mga girlfriend nyo, ayan, may messenger na rin. Alam mo ba nung panahon namin? Naku po, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to ah. Makinig ka muna kasi. Alam mo ba nung panahon namin, wala kaming TV. Tapos kailangan pa namin pumunta doon sa kapitbahay para makinood ng TV. Ilang beses ko na pong narinig yan pa. Wes, pakinggan mo ulit hanggang tumatak dyan sa utak mo. Dear Sito Love Story, binalot ko na lang sa biro ang mga sinabi ko tungkol kay Mama noong araw na iyon. Pero ang totoo, hindi naman talaga nawala ang tampo ko sa kanya. Iniwan niya kami noong gipit na gipit kami sa buhay at ipinasa niya kay Papa ang lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, hirap pa rin akong hanapin sa puso ko ang buong pag-unawa at kapatawaran para sa sarili kong ina. Noong mga panahong iyon, pilit kong iniiwasang isipin ang tunay kong nararamdaman para kay Mama. Kasi kahit mahirap ang buhay namin ni Papa, nakakaraos pa rin naman kami. Kahit paano, kahit isang kahig, isang tuka, nakakatuloy pa rin kami sa araw-araw.
Kaya sobrang hanga ako kay Papa dahil ginagawa pa rin niya ang lahat para mapag-aral ako. Noon pa lang, sinabi ko na sa sarili ko na balang araw, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ibabalik ko sa kanya ang lahat ng sakripisyo niya. At kapag nagkaroon ako ng magandang trabaho, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na kami maghihirap pa ni Papa. Pero habang tumatagal, parang lalo lamang akong sinusubok ng tadhana. Dumating ang araw na nagsara ang pwesto ni Papa sa palengke at nawalan siya ng hanap buhay. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot, takot at pangamba. Masakit pala sa pakiramdam ang wala kang magawa para sa sarili mong ama. Simula noon, ilang beses kaming nagtiis na kumain ng pagpag. Nagsimula ring mangalakal si Papa kahit delikado at mahirap para lang may kitain. Kapag sinasabi kong tutulungan ko siya, lagi siyang tumatanggi. Alam niyang hindi biro ang pangangalakal. Madalas, inaabot na siya ng magdamag para lamang makadiskarte at ayaw rin niyang maapektuhan ang pag-aaral ko. Pero dumating talaga sa puntong hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyon namin. Habang lumilipas sa mga araw, lalo ko lang nakikita kung paano unti-unting nahihirapan si Papa sa pangangalakal. Halos araw-araw siyang umuuwi ng bahay na pagod, pawisan at sugatan ang mga kamay. Habang ako naman, napipilitang manghingi ng pagkain sa mga kaklase ko para lang may makain. Kaya napagdesisyonan kong kausapin si Papa at sabihin sa kanya ang isang bagay. Isang bagay na alam kong hindi niya magugustuhan pero kailangan ko nang sabihin. Sa mga panahong iyon, doon ko mas lalong naunawaan kung gaano kabigat ang laban na tahimik na pinapasa ni Papa para sa aming dalawa. Habang mas nakikita ko ang pagod at hirap niya, mas lalo ring tumitibay sa akin ang desisyong kailangan ko nang may gawin para sa amin. Hindi ko man gustong dagdagan ang iniisip niya. Alam kong hindi na rin pwedeng puro tiis na lang ang piliin namin araw-araw. At sa pag-uusap naming iyon, doon magsisimulang magbago ang direksyong tatahakin ko para sa aming mag-ama. Pa, mabuti nakauwi na kayo. Nga pala, eto, may dala akong bihon. Sa'yo na yan. Naku, ayos lang po ako. Kumain na ako. Sigurado ka ba? Opo, nanghingi po ako ng baon dun sa kaklase ko. Ang totoo nga yan pa. Eto pa nga may natira pa. Hatiin po natin tong hotdog at chicken nuggets na binigay sa akin ng kaklase ko pa. Sa'yo na yan, anak. Alam kong kailangan na kailangan mo yan lalo pat ngayon nag-aaral ka. Oh, eto ang bihon. Isama mo na rin dyan. Pa, buong magdamag kayo ng alakal eh. Kailangan nyo rin naman kumain kahit papano. Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. O sige, ganito na lang. Sa inyo na po yung bihon, sa akin na lang tong natirang baon ng kaklase ko. Okay po ba yun? Sige na. Hindi ko nga alam kung bakit pa natin pinagtatalunan to eh. Para tayong mga sira. Maniwala po kayo sa akin, gutom lang yan. Maupo na po kayo. Mabuti na lang talaga at nakatikim na rin tayo ng ibang pagkain. Nakakasawa na rin kasi yung pagpag eh. Naku, sinabi nyo pa. O eto po, sa inyo na tong hotdog Sige lang, kumain ka lang dyan. Magtatampo po ako sa inyo pag di nyo po tinanggap yan. Sige na nga, mapilit ka eh. Nga pala pa, may sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Saglit lang po kukunin ko lang sa bag ko. Eto po, may kanin na po tayo. Uy, saan mo naman nakuha yan? Lagay ko na po rito Anak, Ayan. umami ka nga sa akin. Ninako mo ba yan? Si Papa talaga Mahirap po tayo, pero hindi naman po tayo magnanakaw. Bigay lang din sa akin to ng kaklase ko. Nanghingi kasi ako sa kanya. At sa awa ng Diyos, eto po, napagbigyan niya ako. Anak, pasensya ka na talaga ha. Dapat hindi ka nahihirapan ng ganito eh. Paano ba naman kasi? Nalugi pa yung karnihan sa palengke. Kaya ayan, hindi na sila nagdalawang isip na tanggalin ako.
Wag na po kayong manghinayang dun. Hindi din naman kasi kalakihan yung kita dun eh. Nga pala, nag-apply na din ako bilang construction worker kung saan pumapasok yung kaibigan ko. Nag-text na po ba sa inyo yung pinag-applyan nyo sa construction? Anong text? Wala naman ako cellphone na. Makikibalita na lang ako doon sa kaibigan ko bukas. Mabuti naman po kung ganun. Huwag po kayong mag-alala, ipagdarasal ko po na matanggap kayo. Sana nga anak. Sawang-sawa na rin ako sa pangangalakal eh. Alam mo yung tipong nakaasa ka lang sa swerte? Ang hirap na walang regular na pagkakakitaan. Naiintindihan ko po kayo. Pero di bali na lang. Kasi kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, mag-iiba na din ang takbo ng buhay mo. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo na igagapang ko yung pag-aaral mo. Ang totoo nga niyan, ayos lang sa akin kung hindi mo ako tulungan pagdating ng panahon. Ang gusto ko lang ay yung makaranas ka ng maganda at maginhawang buhay. Gusto kong maranasan mo ang buhay na hindi ko pa naibibigay sa iyo hanggang ngayon. Nga po pala pa, gusto ko po sana kayo kausapin tungkol dyan eh. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Kaso lang, gusto ko na po sanang tumigil sa pag-aaral. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pa, sorry ah. Pero ako na po yung nahihirapan para sa inyo eh. Tsaka napagtanto ko rin na kapag tumigil ako sa pag-aaral, mas matutulungan ko po kayo. Liam, huwag mong pairalin yung katangahan mo. Gusto mo bang matulad sa akin ha? Ano pong gusto nyo? Yung tingnan ko lang kayo habang nahihirapan kayo sa pangangalakal. Maniwala kayo sa akin, para din sa inyo to. Di bali nang mahirapan ako basta makapagtapos ka lang. Ayoko matulad ka sa akin anak. Gusto ko lang naman po sanang pag-aangin yung pasanin nyo eh. Alam kong hindi biro yung pinagdadaanan nyo para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Pero pa, pwede ko naman balikan yung pag-aaral ko kung kailan ko gusto eh. Titigil ka sa pag-aaral tapos ano? Sasama ka sa akin sa pangangalakal. Huwag na Liam. Maghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Pa, ang akin lang… Tapos na ang usapang to. Sige na, kumain ka na lang dyan. Hindi talaga pumayag si Papa na tumigil ako sa pag-aaral. Sa totoo lang, nalulungkot ako noon kasi alam kong lalo lang siyang nahihirapan sa tuwing pinipilit niyang makapagtapos ako. Pero kahit ganoon, natutuwa rin ako dahil ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Kaya niyang tiisin ang lahat ng hirap para lamang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Noong mga panahong iyon, sobrang gipit na kami. Pero pakiramdam ko, hindi pa rin kami pinapabayaan ng Diyos. Kasi isang araw, natanggap si Papa sa trabahong matagal na niyang ina-applyan sa construction. Sobrang saya ko noon kasi sa wakas may regular na siyang kita at hindi na niya kailangang mangalakal araw-araw. Agad kong naisip na gusto ko ring tumulong. Kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko ring mag-apply sa construction. Pero tulad ng inaasahan ko, nagalit lang si Papa at sinabi niyang hindi pwede. Ang dapat ko raw unahin ay ang pag-aaral ko. At dahil mahal ko si Papa, sinunod ko siya at wala na akong sinabi pa. Sobrang saya rin namin noong unang beses siyang sumahod. Ang una pa niyang binili ay 2 murang second-hand na cellphone mula sa kakilala niya sa construction. Tuwang-tuwa po ako noon at sobra akong nagpasalamat kay Papa. Hindi man kami biglang umangat sa buhay, ramdam ko naman ang unti-unting ginhawa. Sa mga panahong iyon, naniwala talaga ako na kapag marami ka ng pinagdaan ng hirap, darating din ang panahon na makakabawi ka. At gagaan din ang lahat. Pero dumating ang panahon na parang sinampal ako ng tadhana at pinaalalang hindi pa pala tapos ang laban. Na kahit gaano ka nakatagal lumalaban, may mga bagay pa rin hindi mo kayang paghandaan. Unti-unti ko nang napapansin na may mga pagbabago kay Papa. Noong una, napansin ko na parang mabilis siyang pumayat. Akala ko dahil lang iyon sa pagod sa trabaho sa construction. Sanay na kasi akong umuuwi siyang pagod pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang pagbagsak ng katawan niya. Hindi lang siya basta
napapagod. Palagi na siyang hinihingal. Grabe rin siyang pagpawisan kahit hindi mainit. At kung ano-anong sakit sa katawan ang bigla na lang niyang nararamdaman. Minsan, nagrereklamo siya ng pananakit sa dibdib. Minsan naman, sa likod. At may mga araw ding wala siyang ganang kumain. Ramdam ko na may mali, pero pilit niyang sinasabing okay lang siya. Hanggang sa isang araw habang nasa eskwela ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga katrabaho niya. Ang sabi niya bigla na lang daw nawalan ng malay si Papa sa trabaho at agad siyang isinugod sa ospital. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Pakiramdam ko parang tumigil ang mundo ko. Sobrang lakas ng kaba ko at hindi ko mapigilan ang iyak ko habang nagmamadali akong pumunta sa ospital. Sa isip ko noon, baka iyon na ang huling pagkakataong makikita ko si Papa. Pagdating ko sa ospital, agad akong dinala sa doktor na tumingin sa kanya. Doon ko nalaman na may thyroid disease si Papa at hindi na pala iyon bago. Matagal na raw niyang nararamdaman ang mga sintomas pero hindi niya sinasabi dahil ayaw niya akong mag-alala. Hindi ko alam noon kung ano ang dapat kong maramdaman. Halo-halong takot, pangamba at konsensya ang nasa dibdib ko. Litong-lito ang isip ko. Lalo na nang maisip ko na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya. Sobrang bigat sa pakiramdam. Kasi alam kong kapag hindi ko iyon nagawa ng paraan, baka mawala sa akin si Papa. Pero sa gitna ng lahat ng takot at gulo sa loob ko, isang bagay lang ang malinaw. Gagawin ko ang lahat, kahit ano pa ang kapalit, para lamang gumaling si Papa. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko. Dahil kung paano niya ako ipinaglaban noon, ako naman ang lalaban para sa kanya ngayon. Sa mga oras na yon, doon ko lalong naunawaan na walang laban na mas mabigat para sa isang anak kaysa ang makitang unti-unting nanghihina ang sariling ama. Wala man akong kasiguraduhan kung paano ko haharapin ang gastusin at hirap na nasa unahan namin, alam kong hindi ako pwedeng matinag. Dahil si Papa ang taong hindi kailanman bumitaw sa akin. Kahit noong wala kaming halos mahawakan sa buhay. At sa pagkakataong iyon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi rin ako bibitaw sa kanya hanggat may kaya pa akong gawin para ilaban siya. Sito Love Story. Kumusta na po yung pakiramdam nyo? Ayos lang ako. Anak, pakikuha nga muna yung cellphone ko sa gilid ng kaliwang tuhod ko. Teka, saan po ba? Ay, ito po. Sandali lang ha. Sino po yan te-text nyo pa? Boss ko sa construction. Manghihiram ako ng pera. Baka malubog lang po kayo sa utang pag ginawa nyo yan. Di bale na. Basta makalabas lang ako dito. Nga pala, kamusta na yung pag-aaral mo? May sasabihin po sana ako sa inyo pero huwag kayong magagalit ha. Bakit? May problema ba? Kasi ano pa eh. Sige na, sabihin mo na sa akin. Tumigil na po muna ako sa pag-aaral. Ano? Natanggap po kasi ako bilang waiter sa restaurant na pinag-applyan ko eh. Tsaka sa makalawa na po ako magsisimula. Anak naman, ba't mo namang ginawa yun? Pa, wag na po kayong kumontra. Yung pag-aaral ko, makakapaghintay naman po yun eh. Pero ang mahalaga ngayon ay yung mailabas ko kayo dito sa ospital. Pero hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo. Ipinapangako ko po sa inyo na kapag nakalabas na kayo dito, babalik din po ako sa pag-aaral. Pero ako yung tatay mo. Hindi mo ako responsibilidad. At obligasyon ko ang alagaan at pag-aralin ka hanggang sa makapagtapos ka. Huwag na po kayong mag-isip ng ganyan. Kaya ko to pa. Gaya nga ng sabi ko, ang mahalaga ay yung makalabas kayo dito sa lalong madaling panahon. Basta, panghawakan ko yung sinabi mo ha. Opo, pangako po.
Basta mailabas ko lang po kayo dito tapos mabayaran ko lang ng buo yung gastusin natin dito sa ospital. Hindi yun. Ha? Ano pong hindi yun? Pangahawakan ko sinabi mo na balang araw, magtatapos ka sa pag-aaral mo. Opo, pangako po yun. Babalik po agad ako sa pag-aaral. Oh, sandali lang. Yung boss nyo na po ba yan, pa? Oo. Ay, hindi pa daw siya sigurado kung matutulungan niya ako. Huwag na po kayo ma-stress. Ako na pong bahala sa inyo. Pasensya ka na anak ha. Pakiramdam ko kasi parang wala akong kwentang ama. Huwag nga po kayo mag-isip ng ganyan. Ni minsan po hindi ko naisip yan. Kasi para sa akin, kayo ang pinaka-the best na papa. Sinasabi mo lang yan para pagganin ng loob ko eh. Papa naman, hindi po. Simulat sa pool, nakita ko na po lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Kaya ngayon, sana pa, hayaan nyo na po ako na matulungan kayo. Maraming salamat anak. Huwag ka mag-alala. Kapag nakalabas na ako dito, babawi ako sa'yo. Huwag nyo na po muna kasing isipin yan. Ang isipin nyo, gumaling kayo agad. Dear Sito Love Story, iyon na po siguro ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-overtime sa restaurant. Kahit pagod na ako, kahit halos hindi na ako nakakakain ng maayos o nakakatulog ng sapat, ginagawa ko pa rin ang lahat para lamang makalikom ng pera pambayad sa pagpapagamot ni Papa. Gabi-gabi akong umuuwi na halos gumagapang na sa sobrang pagod pero pilit ko pa rin kinakapitan ang pag-asang balang araw makakaahon din kami. Pero kahit anong sikap ko, parang lalo lamang akong nilulubog ng tadhana. Hanggang sa isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Ang tanging paraan na naisip ko ay hanapin ang mama ko at subukang humingi ng tulong sa kanya. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook at sa awa ng Diyos, nakita ko rin ang account niya. Agad ko siyang may message pero ilang araw ang lumipas wala pa rin siyang sagot. Paulit-ulit kong chinecheck kung nakita na ba niya ang mensahe ko pero sin lang palagi ang nakalagay. Hanggang sa isang araw napansin ko sa isa niyang post na may nakalagay na address. Hindi ko alam kung sa kanya nga ba talaga iyon pero nagdasal ako ng taimtim at nilakasan ko ang loob ko. Pinuntahan ko ang address na yon, umaasang baka sa wakas matulungan na rin kami ni Papa. Iniisip ko na siguro naman pagkatapos ng mahabang taon may puwang pa rin ako sa puso ni Mama bilang anak niya at baka hindi niya ako kayang talikuran. Pero pagdating ko sa bahay niya, ibang-iba sa inaasahan ko ang sumalubong sa akin. Maayos ang bahay, may sasakyan sa garahe at may mga batang naroon sa loob. Lumabas si Mama at pagkakita niya sa akin, tila hindi niya alam kung paano ako kakausapin. Nang sabihin ko kung sino ako at kung bakit ako naroon, diretsahan niya akong sinagot. May bago na raw siyang pamilya at hindi na siya pwedeng tumulong sa amin. Nabigla ako. Parang biglang lumamig ang paligid sa mga sandaling iyon. Pero kahit ganoon, nagmakaawa pa rin ako sa kanya. Sinabi ko na kahit wag na niya akong kilalanin bilang anak niya, basta matulungan niya lamang si Papa kahit kaunting tulong lang sana. Kahit pansamantala lang. Pero nanatiling matigas ang puso niya. Sa huli, inabot niya sa akin ang 1,000 at sinabi niyang iyon na lang ang maibibigay niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at sobrang sakit ng mga sandaling iyon. Kung dati kahit paano, nagagawa ko pang gawing biro ang lahat tungkol kay Mama para lamang hindi ko masyadong maramdaman ang sakit ng pag-iwan niya sa amin. Pero pagkatapos ng araw na yon, hindi ko na kayang banggitin ang pangalan niya nang hindi ako nasasaktan. Aaminin ko noong mga panahong iyon, nagtanim talaga ako ng matinding sama ng loob para sa sarili kong ina, Barrio Love Story. Sa mga sandaling iyon, doon ko tuluyang naramdaman kung gaano kasakit ang umasa sa taong minsan nang lumayo sa inyo.
Habang pasang ko ang bigat ng pagtanggi ni Mama, mas lalo ring tumitindi ang takot ko para kay Papa dahil alam kong wala na kaming ibang masasandalan. Pero kahit wasak na wasak ang loob ko, wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumayo muli at ipagpatuloy ang laban para sa taong hindi kailanman nang iwan sa akin. At mula sa araw na yon, doon magsisimulang mag-iba ang paraan ng pagharap ko sa sakit, sa pamilya at sa buhay na matagal nang sumusubok sa amin. Oh Liam, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa trabaho? Wala po. Wala po to. Ayos lang po ako. Sige na, magsalita ka na. Kilala kita. Alam ko may bumabagabag dyan sa isip mo. Pinuntahan ko po kasi si Pambihira ka talagang bata ka oh. Ano ba kasi nangyari ha? Pa, Sino pinuntahan mo? pinuntahan ko po si Mama. Liam, bakit mo naman ginawa yun? Para saan pa? Nagbaka sakali po kasi ako na… Na ano? Natulungan niya tayo? Sinasabi ko sa'yo, umaasa ka lang sa wala. Pa, siguro panahon na para sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyo ni Mama. Ang totoo niyan, ayoko na sana ikwento to sa'yo pero ipinagpalit ako ng mama mo sa kano. Wala siyang kwentang ina. Sana magdusa siya sa piling nung kano na yon. Isinusumpa ko na hindi siya magiging masaya at habang buhay siya magiging miserable. Anak, tama na yan. Ito mismo yung dahilan kung bakit ni minsan hindi ko ikunento sa iyo yung tungkol sa mama mo. Kasi kilala kita eh. Alam ko magtatanim ka lang ng sama ng loob kapag nalaman mo yung ginawa ng mama mo bago niya tayo iniwan. Ang totoo niyan pa, may isa pang dahilan kung bakit galit na galit ako kay Mama eh. Bakit? Anong ginawa ng mama mo sa'yo? Nung kinausap ko siya na tulungan tayo, tinaboy niya lang ako na parang asong kalye. Tas binigyan niya ako ng 1,000. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Dapat simulat sa pool pa lang nakinig ka na sa akin. Walang kwenta yung nanay mo. Pero… hindi rin naman kita masisisi kasi lumaki ka na wala siya sa tabi mo. Eh ang gusto mo lang naman eh makilala siya. Kung alam ko lang na ganun pala kagaspang yung ugali niya, dapat hindi ko na siya nilapitan eh. Ang ihabang niya. Akala mo kung sino porke nakapag-asawa lang ng kano. Isinusumpa ako, lalagapak din siya sa lupa balang araw. Liam, makinig ka. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Kasi yan din mismo yung naramdaman ko nung iniwan niya tayo. Pero kasi anak, ayokong lamunin ka ng galit mo. Kaya hayaan na lang natin siya. Eto yung 1,000 binigay niya. Alam niyo kung ano nababagay dito? O eto, tinan niyo maigi gagawin ko. Oh, ayan. Uy, ano ka ba naman? Ba't mo inagis yung pera? Hindi ko matatanggap yung 1,000 na yan na galing sa maruming babae na yon. Ikaw naman kasi anak eh. Ba't mo naman kasi tinanggap kung labag naman pala sa loob mo? Ewan ko ba pa? Nung inabot niya sa akin yung 1,000, bigla na lang ako natulala. Pero kung may babalik ko lang yung panahon, isasaksak ko sa bibig niya yung 1,000 na yan eh. Oh, kumalma ka. Tignan mo nga yung mukha mo. Namumula ka na sa galit. Paano naman tayo pa? Anong ibig mo sabihin? Aaminin ko nahihirapan na ako sa trabaho. Kahit anong sipag at tiyaga yung gawin ko, hindi pa rin sapat yung perang naipon ko para maipagamot kayo. O ngayon, naiintindihan mo na ako. Ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, sobrang lupit ng mundo sa mga taong walang pinag-aralan. Tsaka ako na muna iisipin yan pag magaling na kayo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Ako pa ba? Hindi ako mamamatay. Masamang damo yata to. Kayo talaga, nagawa niyo pa magpatawa. Makinig ka sa akin. Kinaya natin na wala yung mama mo sa napakahabang panahon. Pero naghihirap at nagdusa rin naman tayo. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na kinaya pa rin natin ang wala siya. Kaya Liam anak, kalimutan mo na yung mama mo ha. Huwag ka mag-alala. May awang Diyos. Malalampasan din natin ang pagsubok na ito.
Kahit anong mangyari, hindi na ako lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Pinapangako ko yan. Sige lang, magalit ka. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Pero pagkatapos ng araw na to, kalimutan mo na yung sakit na idinulot niya sa'yo, ha? Mabuti na lang talaga nandiyan kayo pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag pati kayo nawala sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Halika nga rito. Payakap nga. Mahal na mahal ko kayo pa. Mahal na mahal din kita, anak. At kahit pagod na ako, pinipilit ko pa ring bumangon araw-araw para masuportahan ang mga pangangailangan namin ni Papa. Lalo na ang gamot niya at ang mga bayarin sa ospital. Hindi naging madali ang lahat, pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang kayanin nito. Wala akong panahon para manghina o magreklamo dahil alam kong walang ibang tutulong sa amin kundi ako lamang. At aaminin ko rin, kahit sobrang sama ng loob ko kay Mama, kahit ilang beses ko nang gustong kalimutan siya, hindi ko pa rin magawang i-block ang account niya sa Facebook. Siguro kasi may parte pa rin ng puso ko na umaasa kahit kaunti na isang araw makakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na nagsisisi siya, na humihingi siya ng tawad o baka sakaling mag-alok ng tulong. Pero hindi dumating ang araw na iyon. Baryo love story. Hanggang sa natutunan ko na lamang tanggapin na marahil hindi na talaga niya ako kailanman kikilalanin bilang anak. Yung 1,000 na ibinigay niya sa akin, kinuha ko rin yon at ipinambili ko na lamang ng gamot ni Papa. Labag man sa loob ko, alam kong mas mahalaga ang kalagayan ni Papa kaysa sa pride ko. Pero habang inaabot ko ang perang iyon, hindi ko maiwasang maramdaman na parang binili ako ni Mama. Yung 1,000 na yon, sa dami ng taong nawala siya, sa dami ng gabing umiiyak ako habang hinahanap siya, iyon lang ang ibinigay niya. Para sa akin, hindi lang pera iyon. Isa iyong paalala na sa paningin niya, wala akong halaga. Masakit, pero wala akong magagawa kundi ang lunukin ang lahat at magpatuloy. Napagtanto ko rin sa mga panahong iyon kung gaano kahirap maging mahirap. Kasi kapag mahirap ka, parang wala kang karapatang magreklamo, magdamdam o humingi ng tulong. Parang lagi kang nasa ilalim ng paa ng ibang tao. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay binabastos na ako ng mga tao sa paligid ko, pero wala akong magawa kasi kailangan kong tiisin ang lahat para lamang mabuhay. Napaisip din ako noon, siguro kung mayaman lamang ako, kung maayos lang ang itsura ko at desente ang bihis ko. Noong nagpakilala ako kay Mama, baka hindi niya ako basta-basta itinaboy. Baka tinanggap niya ako at kinausap niya ng mas maayos. Pero hindi ganoon ang nangyari, baryo love story. At kahit mahirap tanggapin, kailangan kong lunukin ang katotohanan na ang mama ko ay isa palang mata pobre, makasarili at walang pusong tao. Sa mga panahong iyon, doon ko mas lalong naunawaan kung gaano kabigat ang sakit ng pagtanggi mula sa mismong taong minsan mong hinangad na yakapin kang muli. Habang pasangko ang bigat ng mga salitang iyon, mas lalo ring tumitindi ang determinasyon kong kailangan kong maging matatag para kay Papa. Hindi man mabura ang sakit na iniwan ni Mama, alam kong wala na akong pwedeng balikan kundi ang sarili kong lakas. At mula sa araw na yon, doon ko sisimulang buuin ang sarili ko kahit unti-unti, kahit masakit. Sito Love Story. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dear Sito Love Story. Pumating din ang araw na tumawag ang boss ni Papa at nagkausap sila. Napagkasunduan nila na tutulungan niya kami at papautangin niya kami ng pera para sa pagpapagamot ni Papa. Ibabawas na lamang daw iyon sa sahod ni Papa buwan-buwan. Naaawa raw kasi siya kay Papa. Lalo na nang minsan siyang dumalaw sa ospital at nakita niya mismo ang kalagayan nito. Sobrang bigat daw noon sa loob niya.
kaya hindi na siya nagdalawang isip na tulungan kami. Sobrang saya ko talaga noong araw na iyon. Ramdam ko na kahit sobrang pagod ako sa trabaho sa restoran at kahit pakiramdam ko noon ay wala nang patutunguhan ng lahat, bigla akong nakahinga. Kasi kahit paano, may liwanag na kaming nakita sa gitna ng mga problema. Grabe talaga ang pasasalamat ko noon kasi alam kong kahit paunti-unti makakabangon na rin kami ni Papa. Lalo na at nakalabas na siya ng ospital. Pero syempre, hindi ibig sabihin noon ay naging madali na ang lahat. Kailangan pa rin naming bayaran ni Papa ang perang inutang namin. At ako naman, tuloy pa rin sa pagtatrabaho sa restoran. May mga panahon ding tumutulong ako sa pagbabayad ng utang. Kahit kaunti lang ang kaya kong ibigay. Basta makatulong at makabawas man lang sa perang inutang namin. Ngayon, dear Sito Love Story, sobrang laki ng pasasalamat ko dahil sa wakas nakaligtas na rin si Papa sa kondisyon niya. Matagal din akong nabuhay sa takot at kaba. Kaya noong gumaling si Papa ng tuluyan, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. At sa lahat ng pinagdaanan namin, may isang bagay talaga akong natutunan. Walang halaga ang kayang tumbasan sa pagmamahal ng isang magulang. Walang anumang pera ang makakatapat sa sakripisyo at malasakit ng isang magulang na tunay na nagmamahal sa anak niya. At sa tingin ko ang lahat ng pinagdaanan naming pagsubok, lalo na noong halos mawalan na kami ng pag-asa, ay naging paraan na rin siguro ng Diyos para ipakita sa akin ang isang mahalagang katotohanan. Baka gusto niyang ipaunawa sa akin na hindi ko kailangang hanapin o pilitin pa ang presensya ng mama ko sa buhay ko. At baka gusto rin niyang ituro sa akin na sapat na ang pagmamahal at presensya ni Papa Barrio Love Story. Sa mga panahong iyon, doon ko mas lalong naunawaan na hindi lahat ng kulang sa buhay ko ay kailangan ko pang habulin. Habang mas nakikita ko ang kabutihan ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa amin, mas lalo ko ring natatanggap kung sino talaga ang hindi piniling manatili. Hindi man naging buo ang pamilya ko, malinaw namang ipinakita ng Diyos kung sino ang tunay na naging sandigan ko sa bawat unos. At mula noon, natutunan kong pahalagahan ng higit ang pag-ibig na hindi kailanman nang iwan sa akin. Pa, nandito na po ako. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Oh, ayan. Wow, leche flan! Paborito ko! Kainin mo na yan ha. Wala pa naman tayong ref. Salamat po pa. Kahit ano para sa'yo. Ay nga po pala, kumusta naman po yung trabaho nyo? Ayun, okay lang naman. Huwag po kayo masyado magpapakapagod ah. Ayoko po magkasakit kayo ulit. Aba syempre, ang hirap kaya magkasakit. At isa pa, ayoko nang bumalik sa ospital na yun. Nung nandun ako, pakiramdam ko mas lalo ako magkakasakit eh. Nga pala, may gusto sana akong pag-usapan natin. Ano po yun? Kailan ka ba babalik sa pag-aaral? Pa, Seryoso ko. Tigilan mo na yung pagtatrabaho sa restaurant at bumalik ka na sa pag-aaral. tutulungan ko po muna kayo na mabayaran lahat ng utang nyo dun sa boss nyo. Sige na nga. May magagawa pa ba ako? Mapilit ka eh. Pero ipangako mo sa akin na kapag nabayaran na natin yun ng buo, babalik ka na sa pag-aaral ha? Pangako po yun. Mabuti naman kung ganon. Anak, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano po yun? Pero huwag ka magagalit ha. Kinabahan tuloy ako sa gusto nyong sabihin pa. Ano po ba kasi yun? Yung mama mo ba, nagparamdam pa sa'yo simula nung nakalabas ako ng ospital? Hindi na po. Hindi naman na po kailangan eh. Hindi naman po siya kawalan. Alam kong malaki ang kasalanan ng mama mo sa akin. Lalong-lalo na sa'yo. Pero may papakiusap sana ako sa'yo. Anak, kung pwede, baka wala mo na sa puso mo yung galit at puot na nararamdaman mo sa mama mo.
Akala ko po ba galit kayo sa kanya? Oo, noon. Pero nung nagkasakit kasi ako at akala ko mamamatay na ako, napagtanto ko na sobrang ikli ng buhay para magtanim ng sama ng loob kahit kanino. Hindi po ganun kadali yung gusto niyong gawin ko pa. Pero subukan mo anak. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Alam niyo po ba kung ano yung ikinagagalit ko? Yung tipong pride at dignidad na nga lang yung meron tayong mga kapos sa pera, tapos nagawa pa niyang wasakin yun. Ang totoo nga niyan, sobrang sama ng loob ko nung napilitan akong ipambili ng gamot niyo yung 1,000 binigay niya sa akin. Magpasalamat na lang tayo at nalampasan na natin yung pagsubok na yun. Ay, mas matatanggap ko pa nga siguro kung ibang tao yung gumawa nun sa akin eh. Pero pa hanggang ngayon, hindi ko lubos akalain na magagawa sa akin yun ng sarili kong nanay. Pero nandito naman ako anak eh. Makakaasa ka na hindi kita pababayaan hanggang sa huling hininga ko. Pasensya ka na. Dapat hindi na kita tinanong ng tungkol sa mama mo. Ayos lang po yun. Wala naman po kayong kasalanan eh. Biktima lang din kayo ng kasakiman niya. Siguro panahon na rin para gawin ko to. Bakit? Anong gagawin mo? Ibablock ko siya sa Facebook. Kung ayaw niya sa akin, mas ayaw ko sa kanya. Mas pipiliin ko pang mamalimos sa kalsada kesa kausapin siya. Sige, ikaw ang bahala anak. Kung yan ang makakagaan dyan sa nararamdaman mo, susuportahan kita. Salamat pa. O yan, na-block ko na. Basta ipangako mo na lang sa akin na magiging mabuting tao ka pa rin at hindi ka magpapalamon dyan sa galit mo. Pangako po yan. At ipinapangako ko rin po sa inyo na balang araw, makakapagtapos din po ako ng pag-aaral. At pag nangyari yun, syempre makakakuha na ako ng magandang trabaho. At pagkatapos nun, bibili tayo ng magandang bahay. At ako na po mismo ang bubuhay sa inyo. Huwag mo nang isipin yan anak. Ang gusto ko yung ma-enjoy mo yung perang pinaghirapan mo. Gaya nga nung sinabi ko sa iyo noon, hindi mo ko obligasyon. Alam ko naman po yun. Pero hindi naman labag sa loob ko na tulungan kayo eh. Ang totoo nga niyan, mas mapapanatag ang loob ko at mas mararamdaman ko na nagtagumpay ako sa buhay kapag tinulungan ko kayo. Ang bait-bait mo talagang bata ka. Napakaswerte ko sa'yo. Dyan kayo nagkakamali pa. Ako ang mas maswerte dahil anak niyo ko. Kung totoo yung sinasabi mo, payakap nga. Naging mabait sa amin ang Diyos. Hindi nagtagal, tuluyan na rin naming nabayaran ang perang inutang namin sa boss ni Papa. Napakalaking ginhawa ang dulot noon sa amin. Lalo pang gumanda ang sitwasyon nang makapasa ako at matanggap sa scholarship na matagal ko nang inaasam. Naging working student din ako para kahit paano ay may maitutulong ako sa mga gastusin sa bahay. Noong una, mariing tumutol si Papa sa desisyon kong maging working student. Sabi niya, baka raw hindi ko kayaning pagsabayin ang trabaho at pag-aaral at baka bumagsak lamang ako sa klase dahil sa pagod at puyat. Ayaw niyang makita kong nahihirapan lalo pat alam niya kung gaano ko pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Para sa kanya, sapat na raw na scholar ako at sana ay doon na lamang ako mag-focus. Pero hindi ko binitiwan ang desisyon ko. Araw-araw ko siyang kinukumbinse. Maingat kong ipinaliwanag sa kanya na hindi ito tungkol sa pagsasakripisyo ng pangarap ko. Kundi paraan ko ito para kahit paano ay makatulong ako sa gastusin namin sa bahay. Ang sabi ko sa kanya, mas pipiliin kong mapagod araw-araw kaysa makita siyang nag-iisa sa pagbubuhat ng lahat ng problema namin. Hindi naging madali ang pagpapaliwanag ko sa kanya. Pero nakita niya sa mga mata ko ang determinasyon at pagmamalasakit. At sa huli, napapayag ko rin si Papa sa kagustuhan kong maging working student. Sabi niya, kung iyon talaga ang gusto ko at kaya ko naman, susuportahan niya ako. Basta raw mangako ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Simula noon, naging tahimik at maayos ang takbo ng buhay namin. Hindi na muling nagkasakit si Papa at araw-araw ay naging panatag ang kalooban ko.
Napagtanto ko rin kung gaano kahalaga ang kalusugan. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo, kapag nagkasakit ka at naospital, mauubos din ang lahat ng yon. Kaya sa mga nakikinig sa kwento ko, isa lang ang payo ko. Alagaan natin ang ating kalusugan dahil kapag nagkasakit tayo, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsusumikap natin. At sa totoo lang, hindi pa rin kami mayaman ni Papa hanggang ngayon. Pero masaya kami at wala na kaming utang na pinoproblema. Mas gugustuhin kong mamuhay ng simple pero walang utang kaysa marangya nga pero baon naman sa pagkakautang. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Ang akala ko tatahimik na ang buhay namin. Pero dumating ang isang bagay na muling gumulo sa isipan ko. Isang pangyayari na hinding-hindi ko inaasahan. Sa mga panahong iyon, doon ko mas lalong napatunayan na kapag may tiyaga, pananampalataya at pagmamahal, unti-unti ring gumagaan ang mga pasaning matagal mong dinadala. Habang nakikita kong bumabalik ang sigla ni Papa, mas lalo ko ring pinanghahawakan ang pag-asang kaya naming buuin muli ang buhay naming mag-ama. Akala ko noon, iyon na ang simula ng tuluyang pagpayapa ng lahat ng sugat at problema na pinagdaanan namin. Pero hindi ko alam, may isa pang pangyayaring paparating na muling susubok sa tibay ng puso ko, Sito Love Story. Magbihis kayo. Oh, bakit? Pupunta tayo sa mall. Naku, gagastos ka pa. Wag na. Sige na, pagbigyan nyo na po ako. Ibibili ko lang po kayo ng bagong damit. Itabi mo na lang yung perang naipon mo sa pag-working student mo. Si Papa talaga oh. Minsan na nga lang tayo lumabas, tatanggihan nyo pa ako. Tsaka isa pa, pinag-ipunan ko talaga tong araw na to para sa inyo. Ganun ba? Opo. Kung ganun sige, pumapayag na ako. Yun! Sa wakas! Pero sa isang kondisyon. Ha? Ano namang kondisyon yan pa? Sa ukay-ukay na tayo pumunta. Ayoko sa mall. Masyado mahal mga bilihin dun eh. Ay, sige na nga. Marami namang magagandang damit sa ukay. Mismo. Sa dali nga lang. Kanina ko pa naririnig yung cellphone mo ha. Sino ba yan ha? Ewan, barkada ko siguro yan. Bago gusto makipaglaro ng online games. Hayaan nyo na. O baka naman importante yan. Tignan mo muna kaya. Ay, nakakatamad eh. Kukunin ko lang yung cellphone sa loob ng bag. Nasa ilalim pa. Sino ba kasi to? Bakit anak? May problema ba? May nagme-message sa akin sa Facebook. Naku, lagot. Chicks yan no? Si Papa talaga. Sandali nga, titingnan ko kung sino to. O siya, pumapayag na ako na magkaroon ka ng nobya. Pero wag na wag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Kung hindi, sasamahin ka sa akin. Hindi po chicks tong nagme-message sa akin sa Facebook. Kung ganun, sino yan? Oh, paano ako nagawa yung message nito? Binlock ko na to ah. Ay, walang hiya. Gumawa pa talaga ng bagong account? Daming oras ah. Uy, kalma. Sino yan ha? Sino pa ba? Di yung asawa niyong sabik sa foreigner. Bakit daw? Humihingi ng tawad. Gusto daw akong makita. Oh, kung ganun naman pala, ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Ang dami niyang pagkakataon para humingi ng tawad sa akin. Pero ngayon niya lang gagawin? Ano nang balak mo ngayon? Sandali lang pa. Magre-reply ako dito. Hihingin ko cellphone number nito. Hindi ko alam kung ano yung binabalak mo pero hindi na kita pakikialaman. Total, malaki ka na naman. At alam mo na kung ano makakabuti para sa'yo. Ayun, sandali na lang talaga pa. Malapit na to. Istorbo ang babae ka ha. Sa dami ng pagkakataon mo na pwede mo akong kausapin, ngayon pa talaga kung kailan kami lalabas ni Papa. Pakaganda ng timing mo ha. Kumalma ka nga, Liam. Ayos. O yan, tapos na pa. Pwede tayo umalis. Saglit lang anak. Ano ba yung ginawa mo ha? Kaya ako po hiningi yung number niya kasi nagpadala ako ng 1,000 sa e-wallet niya. Tapos binlock ko na rin yung number. Sa wakas ngayon makakatulog na ako ng mahimbing.
Kasi nabayaran ko na yung perang ibinigay niya sa akin noon. Seryoso ka ba? Opo. At sigurado rin naman ako na hindi nagsisisi yung babaeng to eh. Hulaan ko, siguro nag-away sila o kaya naghiwalay na sila nung kanunya. O kaya may nangyaring kamalasan sa kanya. Kaya gusto niya makipagkita sa akin. Pero paano kung talaga nagsisisi na yung mama mo sa ginawa niya sa'yo? Malas niya lang kasi walang pagsisisi sa umpisa. Lahat nasa huli. Tsaka isa pa, wala na akong balak alamin kung bakit gusto niya akong kitain. Wala na rin akong pakialam kahit ilang beses pa siya gumawa ng bagong account sa Facebook. Kasi ibablock at ibablock ko lang lahat yun. Ay, pasensya na po kayo pa kung biglang pumangit yung timpla ko. Nadamay patuloy kayo. Pero pangako ko po sa inyo, ito na yung huling beses na mapag-uusapan natin siya. Bumiti ka na nga lang. Mas gwapo ka kung nakangiti ka eh. Saan pa ba ako nagmahana pa? Malamang sa akin. Halina po kayo. Pagkatapos natin sa ukay-ukay, kakain po tayo sa labas. Nako, babawi ako sa'yo kapag natanggap ko na yung sahod ko sa construction. Dear Sito Love Story, hanggang ngayon wala pa rin akong bahid ng pagsisisi noong i-block ko ang sarili kong nanay sa Facebook. Siguro para sa iba, lalo na sa mga kabarangay natin, parang ang bigat ng ginawa ko. Baka sabihin nila na masyado akong galit o sobra akong magtanim ng sama ng loob. Pero ang hindi nila alam, ang tagal kong nagtiis, ang dami kong kinimkim, at ang lalim ng sugat na iniwan niya sa akin. Hindi ito simpleng tampo lamang. Hindi ito basta-bastang galit na lilipas. Ito ay sakit na paulit-ulit niyang ibinaon sa puso ko. At hindi ko kinakahiya ang desisyong iyon. Minsan, kailangan mong palayain ang sarili mo mula sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan kahit sila pa ang mismong dahilan kung bakit nabuhay ka sa mundong ito. Hindi ako naging masamang anak. Sa katunayan, sobra-sobra pa nga akong umasa at sobra-sobra rin akong naghintay. Pero wala akong natanggap ni Katiting na pagmamahal at suporta mula sa nanay ko. Kaya ngayon, pinili ko na lamang na ituon ang buhay ko sa mga totoong taong hindi ako iniwan. Ngayon, mas pinili ko na lamang na palibutan ang sarili ko ng mga taong totoo at tapat akong minamahal. Katulad ni Papa, siya talaga ang naging sandigan ko sa lahat ng bagay. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagsakripisyo at siya rin ang nanatili sa tabi ko kahit anumang mangyari. Isa sa mga pangako ko sa sarili ko ay balang araw, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nagtagumpay, hinding-hindi ko na pagtatrabahuhin si Papa. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Ako naman ang magbabalik ng lahat ng ginhawa, kapalit ng mga sakripisyo niya para sa akin. Kaya ngayon pa lamang, todo na ang sipag at tiyaga ko sa pagiging working student at sa pag-aaral para makamit ko ang buhay na hanggang ngayon ay pinapangarap ko pa rin para sa amin ni Papa. Maraming salamat talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ang kwento ko, ang kwento ng isang anak na nasaktan, lumaban at patuloy na nangangarap. At kapag dumating ang araw na makapagtapos na ako, makakaasa kayo na babalik ako at susulat akong muli sa inyo, Barrio Love Story, dala ang kwento ng tagumpay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Liyama. Sa mga panahong iyon, doon ko mas lalong napatunayan na hindi nasusukat sa dugo lamang ang tunay na halaga ng isang magulang sa buhay ng anak. Habang mas iniisip ko ang lahat ng sakit na iniwan ni Mama, mas lalo ko ring nakikita ang kabutihang buong buhay na ibinigay ni Papa sa akin. Hindi man naging buo ang pamilyang pinangarap ko, malinaw naman sa puso ko kung sino ang taong tunay na hindi bumitaw sa akin. At balang araw, sisikapin kong maibalik kay Papa ang lahat ng pag-ibig, pag-aaruga at buhay na buong puso niyang inilaan para sa akin.